Hindi sila magkauri, hindi sila magkalahi, pero naging pamilya sila. May isang bald eagle na namatay sa misteryosong paraan, at ang iniwan lang niya sa mundo ay isang itlog sa kanyang pugad. Mag-isa, walang proteksyon, walang ina, walang magtatanggol. Hindi ko kayang iwanan yon para mamatay. Kaya dinala ko ang itlog pauwi sa bahay at inilagay ko ito sa ilalim ng aking inihin na manok. Agad niya itong tinanggap, parang sarili niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, napisa ang itlog. At doon niya napagtanto, hindi ito sisiw, isa itong bald eagle, isang agila. Pero hindi niya ito itinaboy, hindi niya itinakwil, hindi niya tinanggihan. Inalagaan niya ito araw-araw, pinrotektahan, binantayan, minahal. Mabagal itong lumaki, pero malakas, matatag, matibay ang loob, hanggang sa dumating ang araw na kayanan nitong lumipad ng mag-isa. Malaya na siyang pumunta at umalis kahit kailan. Pero bumabalik pa rin siya. Para sa treats, para sa tahanan, para sa pamilyang nagpalaki sa kanya. At ngayong ganap na siyang lumaki, may nangyaring hindi inaasahan. Ang agila, ang dating inalagaan, ang dating mahina, siya na ngayon ang tagapagtanggol. Lumalayo ang mga koyote. Binabantayan niya ang inahin na minsang nagbantay sa kanya. Pinoprotektahan niya ang pamilyang minsang nagligtas sa kanya. Malaya siyang umalis kahit kailan, pero pinipili niyang manatili. Dahil ang pamilya, hindi lang tungkol sa dugo, hindi lang tungkol sa lahi, hindi lang tungkol sa anyo. Minsan, pamilya ay kung sino ang nagpalaki sa'yo, kung sino ang nagmahal sa'yo, kung sino ang tumanggap sa'yo kahit iba ka. At ganyan ang Diyos. Hindi niya tayo tinatanong kung saan tayo galing. Hindi niya sinusukat ang ating halaga sa anyo. Tinitingnan niya ang puso. Tinatanggap niya tayo at binibigyan niya tayo ng layunin. 1 Samuel chapter 16 verse 7, 16:7, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Maraming tao ngayon ang pakiramdam nila ay hindi sila kabilang, na parang iba sila, na parang hindi sila sapat. Pero minsan, ang pinanggalingan mo, hindi siya ang magdidikta ng magiging ikaw. Ang pagmamahal ang humuhubog. Ang aruga ang nagbabago ng direksyon ng buhay. At ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na identidad. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga kung sino ang nagpalaki sa iyo sa pagmamahal, kabutihan at pananampalataya. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment na family sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.